Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa La Solidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Bagong Tipan, sa Mateo, Kabanata 13, talatang 47 hanggang 50. Ito po ang sinasabi. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinipon nila ang sisidlan, ang mabubuting isda, at itatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matutuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagbabiyahe. Ito man sila ay nakamotor, ilayo niyo po sila sa mga aksidente, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa mga lansangan. Yung mga driver, taxi driver, jeepney driver, pedicab driver, at iba pa, Panginoon. Hinihiling namin na sa iyo na ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe. Panginoon, sa oras na ito, dalangin din namin ang aming bansa. Naway pagpalain ninyo ang aming bansa upang ito'y lumago sa pananampalataya at pag-ibig sa aming kapwa. Bigyan niyo po ng karunungan ang aming mga leader upang matulungan ang aming mga kababayan na nasa kagipitan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Paanyaya. Ayan. Yun po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga. Paanyaya. Ang Mateo 13, talatang 47 hanggang 50 ay isa sa mga huling talinghagang
ibinahagi ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Inahalin tulad niya ang kaharian sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang mapuno ang lambat, ito ay hinila sa pangpang at doon nagsimula ang paghihiwalay. Ang mabubuting isda ay inilagay sa sisidlan, samantalang ang masasama ay itinapon. Ipinaliwanag ni Jesus na ito ay larawan ng mangyari sa katapusan ng panahon, kung kailan ihiwalay ng Diyos ang mga matuwid sa mga makasalanan. Ang talinghagang ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay tumatawag sa lahat ng tao. Tulad ng lambat, no? Tulad ng lambat, mga kasolidra. Walang pinipili sa paghuli ng isda. Ang paanyaya ng Diyos ay bukas para sa lahat, anuman ang katayuan sa buhay, anuman ang kanyang edad, ang kanyang kasarian o nakaraan. Ang Ebanghelyo ay ipinahayag sa buong mundo dahil nais ng Diyos na ang lahat ay magkaroon ng pagkakataong makilala siya at makaranas o maranasan ang kanyang pag-ibig at kaligtasan. Subalit mga kasolidra, ang talinghaga ay hindi lamang tungkol sa paanyaya, kundi pati na rin sa pananagutan. Ang lahat ng nahuli sa lambat ay hindi nanatiling magkakasama. Dumating ang panahon ng paghihiwalay. Ito ay paalala na darating ang araw ng paghuhukom. Maaring sa ngayon ay tila makakahalo ang mabuti at masama, ang tapat at mapagkunwari, ngunit walang anumang nalilihim sa Diyos. Nakikita niya ang tunay na kalagayan ng ating puso at ang ating mga motibo. Di ba? So, hindi sapat ang panlabas na anyo ng ating relihiyon. Ang hinahanap ng Diyos, mga kasolidra, ay isang pusong tunay na sumusunod sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, madaling magpakita ng pananampalataya sa harap ng ibang tao. Maaring regular tayong nagsisimba, aktibos sa mga gawain ng simbahan, o marunong magbahagi ng mga talata ng Biblia. Ngunit, ang mahalagang tanong, mga kasolidra, ay tunay bang nababago ng Diyos ang ating puso at pamumuhay? Ang pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa ating mga sinasabi, kundi sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Sa ating katapatan, sa ating kababaang loob, sa ating pag-ibig sa kapwa, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang talinghagang ito ay nagbibigay rin ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi agad humahatol habang nasa dagat pa ang lambat. May panahon pa, no? May panahon pa sa ating buhay
Ito ang panahon ng biyaya. No? Panahon ng biyaya. Patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi, magbago, at lumapit sa Kanya. Hindi niya ikinalulugod ang kapahamakan ng tao, mga kasulitan. Hindi. Ang nais niya ay ang pagbabalik loob at pagbabago ng buhay. Kaya habang may pagkakataon pa, mga kasulidrak, huwag nating ipagpaliban ang pagsunod sa Kanya. Kasabay ng pag-asa ay ang paalala ng pananagutan. Ang buhay ay may hangganan, mga kasulidrak. May hangganan ang buhay. At darating ang araw na haharap ang bawat isa sa Diyos. Hindi natin alam kung kailan darating ang araw na iyon, kaya nararapat lamang na mamuhay tayo ng handa. Ang pagiging handa ay hindi nangangahulugang nabubuhay sa takot, kundi sa tapat, no? Sa tapat na pagsunod at pagtitiwala kay Kristo. Ang taong nakasandi sa Panginoon ay namumuhay ng may pag-asa sapagkat alam niyang ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang maging tapat. Ang Matthew 13:47-50 ay nagtuturo rin sa atin na huwag maging mapanghusga sa kapwa. Ang Diyos lamang, mga kasulidrak, ang Diyos lamang ang may ganap na karapatang humatol dahil siya lamang ang lubos na kakakilala sa puso ng tao. Bilang mananampalataya, mga kasulidrak, ang ating tungkulin ay hindi ang magpasya kung sino ang karapat-dapat o hindi, kundi ang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, mamuhay bilang mabuting halimbawa at akayin ang iba kay Kristo. Sa huli, mga kasulidra, ang talinghagang ito ay isang paanyaya sa pagsusuri ng ating sarili. Hindi sapat na itanong kung tayo ba ay kabilang sa simbahan. Ang mas mahalagang tanong ay kung tayo ba ay tunay na kabilang sa kaharian ng Diyos. Kabilang ba tayo? Kabilang ka ba, kasulidra, sa kaharian ng Diyos? Ang ating pananampalataya ba ay nakikita sa ating mga gawa? Ang ating mga salita ba ay nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo? Ang ating mga desisyon ba ay nagpapagbigay, luwalhati sa Diyos? Naway ang salitang ito ay maging hamon sa atin na mamuhay ng may katapatan at kabanalan. Habang patuloy tayong tumatanggap ng biyaya ng Diyos, naway patuloy din tayong magbunga ng mabubuting gawa bilang bunga ng ating pananampalataya. Sa gayon, sa araw ng paghuhukom, makakaharap natin ang Panginoon ng may kagalakan at may pagtitiwala sa kanyang awa at biyaya. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasulidra. Ang Matthew 13:47-50 ay naghahatid ng isang seryosong hamon sa bawat mananampalataya. Ang talinghaga ng lambat ay nagpapaalala na ang Diyos ay tumatawag
sa lahat ng tao. Ngunit darating ang araw ng paghuhukom kung kailan ihihiwalay niya ang mga matuwid sa mga hindi sumunod sa kanyang kalooban. Dahil dito, mga kasolidra, hindi sapat ang maging bahagi lamang ng isang simbahan o magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ang tunay na hamon ay ang mamuhay ng may tapat na pananampalataya at pagsunod kay Hesukristo. Hinahamon tayo ng talatang ito na suriin ang ating puso, mga kasolidra. Ang ating pananampalataya ba ay tunay at nakikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ang ating mga salita ba, pag-uugali at mga desisyon ba ay nagbibigay luwalhati sa Diyos? Ang pagiging Kristiyano mo ba ay hindi lamang isang pangalan o tradisyon? Ito ay isang buhay na binago ng biyaya ng Diyos. Hinahamon din tayo ni Jesus na huwag ipagpaliban ang pagsisisi ngayon na, mga kasolidra. Now is the time of salvation. Diba? Habang tayo ay nabubuhay, bukas pa ang pintuan ng kanyang awa at biyaya. Ngayon ang tamang panahon, mga kasolidra. Ngayon ang tamang panahon upang talikuran ang kasalanan, humingi ng kapatawaran at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Walang nakakaalam kung kailan darating ang araw ng paghuhukom. Kaya nararapat na lagi tayong maging handa. Sa huli, ang hamon sa Matthew 13 ay ito: mamuhay tayo bilang tunay na mamamayan ng kaharian ng Diyos. Mamuhay tayo bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Ang pananampalataya, ang kabanalan, ang pag-ibig at ang katapatan. Huwag tayong maging kontento, mga kasolidra. Huwag tayong maging kontento sa panlabas na anyo ng ating relihiyon, kundi hayaang mabago ni Kristo ang ating mga puso upang sa araw ng kanyang pagdating ay matagpuan niya tayong tapat at marinig natin ang kaniyang mga salita. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Iyon po ay makikita sa Matthew 25:23. Sa ating buhay, ipinagkatiwala ng Diyos ang iba't ibang biyaya, oras, kakayahan, talino, yaman, pamilya, ministeryo at ang mga pagkakataong maglingkod. Walang maliit na gawain sa mata ng Diyos kung ito ay ginagawa ng may pagmamahal at katapatan. Ang isang simpleng pagtulong sa nangangailangan, tapat na paglilingkod sa simbahan, pagiging mabuting magulang, tapat na guro, manggagawa o estudyante ay mahalaga sa Diyos kapag ito ay ginagawa para sa kanyang kaluwalhatian. Ang salitang magaling, mabuti at tapat na alipin ay paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ating naipon, sa ating posisyon o sa ating kasikatan. Ang tunay na tagumpay
ang marinig ang papuri ng Panginoon dahil naging tapat tayo sa ating pagtawag. Maraming tao ang naghahangad ng pagkilala mula sa kapwa. Ngunit ang pinakamahalagang pagkilala ay ang papuri mula sa Diyos. Ang pangako ng Panginoon na pamamahalaan kita sa maraming bagay. O, di ba? Pamahalaan kita sa maraming bagay. Ay nagpapakita na ang katapatan sa maliliit na responsibilidad ay naghahanda sa atin para sa mas malalaking pagpapala at pananagutan. Ang Diyos ay nagtitiwala sa mga taong mapagkakatiwalaan. Kapag naging tapat tayo sa maliliit na bagay, ipinakikita nating handa tayong gamitin ang anumang ipagkakaloob niya para sa kanyang layunin. Ang pinakadakilang pangako sa talata ay ang mga salitang, "Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Diba? Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito ay larawan ng walang hanggang pakikisama sa Diyos. Ang pinakamataas na gantimpala ng isang mananampalataya ay hindi lamang ang mga pagpapala dito sa lupa, kundi ang makasama ang Panginoon magpakailanman. Ang kagalakang ito ay hindi maihahambing sa anumang tagumpay o kayamanan ng mundong ito. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mga kasolidra, hinahamon din tayo ng talatang ito na maging tapat sa bawat pagkakataong ibinigay ng Diyos. Huwag nating maliitin ang maliliit na tungkulin o isipin na walang halaga ang ating paglilingkod. Ang bawat gawa ng pag-ibig, ang bawat gawa ng katapatan at pagsunod ay nakikita ng Diyos. Darating ang araw na haharap tayo sa Kanya at naway ang ating pinakamalaking hangarin ay marinig ang Kanyang mga salita. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Naway maging inspirasyon ang talatang ito upang mamuhay tayo ng may integridad, may katapatan, at buong pusong paglilingkod sa Diyos, sapagkat ang ating paggawa sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin ng iyong pag-ibig at ng iyong katarungan. Tulungan mo kaming mamuhay ng may tunay na pananampalataya at hindi lamang sa panlabas na anyo ng relihiyon. Suriin mo ang aming puso, alisin ang anumang hindi kalugod-lugod sa iyo, at gabayan mo kami sa landas ng katuwiran. Bigyan mo kami ng lakas na maging tapat sa aming paglilingkod at maging mabuting saksi ng iyong pag-ibig sa aming kapwa. Naway matagpuan mo kaming handa at nanatiling tapat sa araw ng iyong pagdating. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.